today's episode, tara, usap tayo tungkol sa ating experiences, particularly experiences ko sa pagsusulat ng aking dissertation para sa aking doctor's degree. Hello, good afternoon netizens. Good afternoon kasi I am recording this video right after na mag-jog ako today, November 21, 2020. Ayan po, I just wanted to say thank you for the effort that you made for in subscribing my YouTube channel, Ali Pinzon. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, baka naman ang 2,000 friends ko sa Facebook ay mag-hit ng like and subscribe and the notification bell po dyan po sa YouTube channel natin. I also wanted to extend my gratitude to Princess Belmonte. Hello Princess, thank you for editing my presentation. Tonight you will be watching at the same time listening to my presentation that I made for the graduate students of Holy Trinity College sa General Santos City. This was a lecture last, I forgot the date, sa isang research subject nila. Didiscuss po namin dito on the qualitative view of research. Part ko dito ay to discuss about my journey on my hashtag UP hashtag Lakbay Sablay 2019. Ayan po, hopefully sana ang makapanood po nito ay makakuha ng inspirasyon sa pagsusulat ng kanilang research, lalo na may mga balak na magpatuloy ng kanilang pag-aaral sa kanilang sa kahit saan man na graduate school. Kung ikaw man ngayon na nagsusulat, sana makakuha ka ng inspirasyon sa video na ito. At kung ikaw man ay nagbabalak, sana magpatuloy ka at mag-enroll sa graduate school at mag-pursue ng iyong pangarap. Ayun po, I'm not an expert, disclaimer, pero naway makatulong po ako sa inyong journey. Yun, close and open quotation, magsilbing inspirasyon po sa inyo. Muli po, maraming salamat. Please enjoy watching this video na naihanda ko po sa inyo. Medyo mahaba pang oras pero it's up to you kung papaano nyo po siyang i-deal, di ba? It's almost 2 hours po yung lecture. Kayo na pong bahala kung papanoorin nyo ng isang upuan, or you can also have it mga at least 30 minutes a day, or bahala na po kayo. Sana ay makatulong po ako sa inyo. Maraming salamat and magandang gabi sa inyong lahat. Of course, I am honored na makapag-share sa inyo ng mga experiences ko regarding my dissertation journey. At now at the end of this sharing ay meron po kayong mapulot. Ang bawat isa sa inyo merong mapulot na aral or siguro mga some tips on how to do your research from the qualitative na view. This
kaninang umaga, Nimrod was able to discuss about some points regarding the qualitative. And sabi nga, it is really subjective. And we are celebrating the understanding the meaning of a certain phenomenon. While in quantitative, it's very objective ang kanyang pag-aaral. Dito naman very subjective. Sometimes it varies from person to person on how we view things. Diba? Depende din minsan sa experiences natin and depende kung anong lenses na meron tayo sa pagtingin sa isang phenomenon. And today, ang title ng presentation ko, nung sabi, ay it's about kukunin ko yung sikat naming hashtag sa grupo po namin. It's about a hashtag Lakbay Sablay from theory to practice. Kasi napakahirap sa atin na i-apply yung theory. Gagawin natin yung tinuro sa atin. Pinag-aralan natin yung quantitative, pinag-aralan natin what's qualitative, at pinag-aralan natin yung mga ibang mga concepts regarding doing a research study, a study. So, itong concept ito, hashtag Lakbay Sablay, actually it's an original hashtag of Froline, diba, na ginagamit siya kapag meron kaming conversation. And naging parang guiding star namin ito sa during our dissertation writing. Ayan po. So, ang hashtag Lakbay Sablay po natin ay from theory to practice. Gusto ko po siyang ihalintulad sa tinatawag nating sa farm. Dissertation writing is like having a farm. Sa farm, marami tayong nakikitang mga hayop, may mga pulisap, di ba? And syempre, merong tao na nagme-maintain ng isang farm. And that's how I view dissertation in writing a dissertation. So dito nakikita natin, we have a dog, meron tayong ant, na tinatawag natin minsan ay, kung sa Ilonggo pa ay subay, and meron tayong tinatawag na ito, manok, and meron tayong kalabaw, at syempre may umahawak sa araro, yung kalabaw. At ito, sa South Cotabato, ang tinatawag, I don't know kung ito na ba ito, yung apan. Yes. Di ba? Ayan po. So isa-isahin natin ito, ang mga hayop na ito, and let's identify some of their characteristics na pwede natin malintulad yung pagsusulat ng dissertation. So first po, bilang mga estudyante sa graduate school, and after we had our what we call this, the exam, the final exam. Some schools kasi merong mga tinatawag kami yung pinaka-final exam nila before they proceed with the proposal writing. Kumbaga, at this stage, para tayong parang isang manok na sort of like parang laging excited tayo, motivated tayo to do the research. Kasi we studied a lot of concepts, tapos gusto na natin itong i-apply, parang feeling ko, noon ako din kayang-kaya ko na kasi na-survive ko ngayon bawat subject na meron na meron kami, and I was able to pass it, diba?
tingin ko marami na ako naiintindihan. Kaya ko na gawin ito, kaya ko na siyang intindihin yung mga bagay na meron sa dissertation writing. Diba? In this part, sabihin natin yung ano ba yung ginagawa ng manok, di ba? Tumikilaok or alam mo yun, yung parang tuwang-tuwa or parang ready na. Di ba? So from this part, sabihin natin it's the part wherein we are applying from theory to proposal writing, then down to the proposal presentation. Diba? Sa proposal writing pa lang ay marami na tayong pwedeng ilinya. Diba? It requires a lot of readings. Sa part natin na tayo mga that we are not used to read mga researchers, we are not required to read mga research journals. Medyo meron tayo nararapan na kahirapan sa advisor, medyo mahirap sa part in writing proposal. We are identifying first after meeting lot of literature. Diba? Una natin tingnan ano ba yung pag-aaralan alam mong nakita mo na available na siya sa body of knowledge and you are still writing. Tingnan mo kung saan sila, kung saan pa ang hindi pa na-discover o hindi pa napag-aaral. Parang on the proposal part method, balik ko tayo doon sa pag-aaral ng mga literatures. Diba? Sabi nga natin, kung may napag-aralan na at gusto mo pa rin siya i-pursue, tingnan mo kung saan pa doon ang pwede pang gawin. Diba? Pwede pang ituloy sa mga pag-aaral, na pwede mong aaralin. And mas maganda rin kung mas okay kung mga sa areas pa na wala talaga. As in, there is really a gap, diba? Or di kaya wala pang existing siguro doon sa line na gusto mong aralin, diba? Pero sa dami-dami ng mga researchers na ngayon na nakanlap, I think marami lang siguro kulang or need lang natin magbasa pa ng mga journals at kailangan pa natin mag-isip at mag-analyze kung ano na ba mga nandiyan, di ba? So, in proposal writing, di ba, para bang parang dito mo na sa pag-aaral mo, ito sabi ba ang natin na apply ko natin. Mas gusto na nagagawin pa rin at ito na matutunan ng gano'n para matapos na ang lahat. Para mailumbas na mga conference celebration. Tapos na ang ating pag-iirap na pag-aaral after 5 years or 4 years na pag-aaral. Gusto mo na putukin ng balon at gusto mo na matapos yung pag-aaral mo. At this point, sa buhay natin bilang mga estudyante, we are creating our own timeline and we are trying to follow that timeline na very strict ka doon sa ano na ba dapat natapos ko, ano na ba dapat yung gagawin ko, di ba? Believe me, nangyari din yan sa akin. Pero mamaya, sa part ng ating pag-uusap ay ano nangyari, bakit hindi ko nasunod, di ba? Then, at this time, parang making a proposal, writing a proposal, and down to your presentation, para bang
sa'yo, perfection is the standard. Kasi gusto mo gawin na siya, wala na dapat baguhin. And when you present it with your panel, dapat ay okay na. Wala na silang makitang mali, wala na sila makita na butas na pwede pa nilang baguhin yung present mo. All of us have that, I think, because siguro i-generalize, we have that thinking na somehow perfect yung ipapresent natin during our proposal presentation. Diba? Ayun po. Yes. So, in doing that, you are really trying to have that literature review. Diba? Talagang nag-intensify mo ayon sa tingin mo na yung paggawa mo ay okay na yung pagbabasa mo, okay na yung ginagawa mo. You do a lot of reading. Dapat talaga marami tayong gagawin ng pagbabasa. Same with my experience. Since my study, naaral ko kasi sabi ko bakit may Filipino Sign Language, meron din tayong American Sign Language. Pero pinopromote ang Filipino Sign Language, pero bakit sa school, we are using the American Sign Language. Ganun, sabi ko, anong nangyayari? Diba? So parang yun, nagbabasa ako and actually there are lots of literatures na na-publish sa labas ng Pilipinas about their local language. Diba? Yung hindi sila gumagamit ng American Sign Language, instead meron silang na-develop na kanilang na language within their country. Tayo kasi iba yung sa atin, we adapted the American Sign Language para bang na siya, parang universal language. Yun yung pananaw natin doon. And sa Pilipinas, wala pang ganung study na nagkakandak regarding that, di ba? Anong nangyari? Bakit American Sign Language pa rin ang natutunan ng mga bata? Bakit hindi yung Filipino Sign Language, diba? And after finding that gap, we try to explore, diba, the problem, diba? Sa exploration po ng problem natin ay yan yung titingnan natin na existing ang problema, may study na ba na nakandak or wala pa? Kung wala pa, ano yung pwede kong gawin na ano yung gusto kong aaralin sa problema na ito at papaano ko siya gagawin. It's part of the exploration ng problem. Papaano, kung ito yung problema, halimbawa, hindi katulad ng sinabi kanina, hindi ginagamit yung Filipino Sign Language School or the home science, bakit hindi ginagamit yung sa school, instead ginagamit yung American Sign Language, papaano ko aaralin yung home science na yun na makikita ko yung dahilan or ano ba yung ginagawa, bakit ang mas na-develop or na-adapt to American Sign Language. It's part of the exploration of problem. And of course, you have also to identify your problem with the theoretical condition, where you can frame your study. Mahalaga na meron kang theoretical framework of your study kasi if you have the theoretical framework of your study ay alam mo kasi kung papaano mo siya tingnan yung problem and how are we going to identify also the methodology kasi titingnan mo sa theoretical problem katulad ng mamaya sa study natin na after I identify the problem, explore the problem, I was also able to identify the theoretical problem. Para madali sa akin ang pag-frame, pero madaling sabihin, pero actually, talagang kamote ang pagtitingin namin sa paghanap ng theoretical problem na theoretical tradition to use in a qualitative study. Kasi katulad din ng karamihan, na-use kami doon sa tinatawag natin quantitative na view na
you are talking about effectiveness, you're talking about level of acceptance, tapos yung ganun yung pinag-uusapan mo, pero sinasabi mo na ang research design mo ay qualitative pa rin. Di ba? Parang nagkaroon ng misalignment sa ganung pananaw. At nung nag-aaral kami ng separate yung quantitative and the qualitative, and we were able to get advice na talagang purely qualitative yung view. Nahirapan kami mag-shift from quantity mind to qualitative na mind. Kaya itong theoretical tradition namin, katulad ko, I came from Pheno, then I proceed with socio-cultural tradition. Yun yung aking paglilipat-lipat. Minsan, dumating din ako sa point, pag tinatanong ako ng advisor ko, sure ka, ito yung gusto mong aralin, and this is how you use the tradition, the theoretical tradition in your study. Sasabi ko na lang, parang hindi rin ako sure. Di ba? Kasi kung aaralin, tingnan ko naman ulit, parang pwede din akong maging symbiotics, that's about stable also. Ganun. Pero in doing that, nakikita mo kasi parang na-narrow mo siya at na-identify mo talaga yung problem mo. You were able to characterize yung mga theoretical framework mo. Ito pala yung problem ko, mas identify siya dito sa ganito. Doon na some of the theoretical frameworks ay halos pagkakadikit ng mga yan. So, mahirap siyang pag-iwa-hiwalayin ang mga theoretical traditions. So, yan. So, as an example, from my study, ito yung lumabas sa review of literature ko. Ginagawa ko siya, diba? Studies, sabi ko doon na studies on sign language that built on deafness and hearing impairment, focused on attitude, life, behaviors, relationships of variables, teaching, nurturing, and the use of technologies. So these studies are categorized in cybernetic, phenomenological, and socio-psychological. So itong mga to kasi ay talagang halos lahat, as we mentioned before, halos lahat ng mga pag-aaral ay ito yung focus, yung mga attitude nila, behavior, relationships sa variable, or the use of technologies. Wala halos yung tumutukoy doon sa about the social order, walang pinag-uusapan. So naghanap ako ng yung gap, diba? So ang gap is about alienation. So ito yung problem na nakita ko. There is an alienation of home science from the school system and how communication or reproduces the social order. So, di ba, when we talk about alienation, parang bakit siya hindi nagagamit, bakit may isasantabi yung home science na ito, bakit kaya? Di ba, paano sa pamamagitan ng through communication, paano na-reproduce yung social order. And the social order that is being produced here is the American Sign Language. When we talk about social order, yun yung point kung saan sila mas nagkakaintindihan, na-establish yung commonness sa kanila, di ba? Yun yung na-produce yung American Sign Language, hindi yung home science. Yung home science, ito yung naaaral or natulog sa kanila sa tahanan, yung mga sabi natin na contextualized na mga science. This is the right description. Yung contextualized science na sa bahay nila natutunan na hindi siya formal schooling, di ba? So imagine sa Filipino families na merong mga halimbawa sa Jensen, ilan ba sa mga family dyan ang meron mga anak na may mga hearing impaired, di ba? So
from one family to another family, kung home size na pag-uusapan, magbabari yun, magkakaroon ng pagkakaiba-iba. Diba? So, yun, I think it's explained na ganun sa bakit siguro na nagkaroon na, bakit nag-resort sila doon sa American Sign Language. So, yan po, the problem, diba? And the theoretical tradition. So, from there, I adapted the social-cultural tradition of communication. Kasi sa social-cultural tradition of communication, titingnan ko doon kasi yung social interaction that can construct the social order. So, yung sa social interaction, we're talking about the how they do it, the practices na ginagawa in the school system, bakit na-eliminate si home science, ano ba ginagawa sa school, bakit na naisang tabi si home science at mas na-develop si American Sign Language, diba? So, ganun po yung pagkahabi ng aking study, and that is what we call parang sort of mamaya may third time tatawagin na parallelism sa paggawa ng research na ito. Ayan. I think communication in teaching ang study ko, that's I view teaching as a communicative act. Diba? Yun, basta communicative act yung teaching. Yan. So, ayun po sa first part natin. And after we had our Kakadoodle Day, yun, excited ako gumawa. I think I am able to do the proposal, and I am excited to present it with my panelists. I want it to be perfect, parang ganun yung magiging, parang yung mindset natin sa una. And here we go, after presenting our proposal, from my own experience, nung mag-present ko yung proposal ko, sabi ko, yun, kayang-kaya kong gawin within 2 to 3 months. Kasi madali ko naman makuha yung data. And pwede ko siya upuan, saglit lang. So, ganun yung mindset ko sa paggawa nun. Diba? So, here we go, the PCN, diba? Presentation to revision. After presentation, ako po, katakot-takot na revision ang nangyari sa akin. Katakot-takot na revision. The paper that you were imagining before, that I was imagining before na perfect siya. Pero nung present na at after presentation, wala pala sa hulog yung ginawa namin, yung ginawa kong proposal. And still, we need to do some revisions doon sa papel na ginawa ko. And bago mo kasi sa system na pinasok namin ni Brown, ni Angelo, at Mr. Nimrod, before mo kasi makanda ko yung study, dapat solid na muna yung proposal mo. May go signal ka from your advisor and your panel na okay na, pwede mo na siya i-conduct, diba? Pwede ka na mag-gather ng data. So dapat may go signals na. And it happened na, sabi nga, kung may sarili kang view, we don't share the same view with the other people around us. Diba? Lalo na sa panel natin. Kasi meron silang nakikita na hindi mo nakikita, at meron ka rin gustong ipakita sa kanila na hindi rin nila nakikita. So, in that sense, nagkakaroon parang you need to narrow your view. Then, mag-meet kayo sa isang point. Importante, you have a good ears to listen. Diba? Listening is very, it's a very important thing.
um, para sa part mo na nakikinig ka sa advisor mo and the member of the family. Kasi minsan, nag-uusap tayo pero hindi tayo ready to listen. Diba? Hindi tayo active or we're not ready to accept what are they saying. So, napaka-importante na may mahusay tayong tenga sa pakikinig. Diba? So, ang maganda na dahil hindi tayo pareho ng mga views on how we see things, hindi tayo pareho ng mga tinatahak, hindi tayo pareho ng mga experiences, we have a chance to narrow the view. Tapos, tingnan natin na, okay, ayos yung sa'yo, ayos yung nakikita mo, ayos din yung nakikita ko. So, let's, kumbaga, ipagtagpo natin yung mga pananaw natin sa buhay na yan, di ba? On how we see things, on how we problematize a certain point. So, part of the revision, kasi kung iba na yung pinag-problematize mo, nagbabago din ang theoretical framework mo. Katulad ng sinabi ko, before, I just really wanted to study the lived experiences of the teachers or of the hearing impaired pupils na pumapasok sa school na hindi ginagamit yung kanilang home science, instead gumagamit sila ng American Sign Language. Pero yun lang yung gusto ko aralin, di ba? Pero nung may nakikita ng isa pa ng mga member ng panel na, di ba, why not, ang nakikita naman nila, yung bakit hindi yung home science or bakit hindi yung ginagamit, di ba? Ano yung ginagawa, bakit American Sign Language ang kanilang naaaral, di ba? Yung ano ang ginagamit, ano ang ginagawa. From that words ay nagbago na naman yung framework mo, di ba? Babalik ka naman doon. Sometimes your advisor really wanted to see kung naiintindihan mo yung ginagawa mo. Minsan challenge ka niya or di kaya isasuggest na sa'yo na sige, tingnan natin sa semiotics. So, ikaw naman ito dahil nagmamadali ka nga, di ba? You are really motivated na to accomplish yung mga bagay na gusto mo nang tapusin kasi parang gusto mo nang graduate. So, banat ka naman, gawa. Kasi sabi mo, suggestion ng advisor, may kinig ako. Pero, minsan pala, no, na kailangan nating, mag-voice out sa ating advisor sa marespetong paraan na baka meron din siyang nakaligtaan tingnan doon sa gusto mong gawin. Diba? So, importante din yun, di ba? So, baka minsan tina-challenge lang tayo kung naiintindihan talaga yung ginagawa. Yan po. So, importante, the point that we need to remember, certain points that we need to remember on the revision is that you have to narrow your problem. Minsan kasi masyadong malawak yung gustong aralin. We have that mind na kung sa quantitative, we are after with the numbers of the participants of our study para maging valid, di ba? Pero sa qualitative, we are not talking about number. Sabi nga, in qualitative, number of participants does not matter with the data na gusto mong kunin sa kanila. Ang importante doon ay yung kwento, the meaning making, diba? The understanding of the phenomenon. So kumbaga, kung sa quantitative n is equal to 1, sa qualitative n is equal to 0. Ibig sabihin nun, hindi talagang wala kang subject or participant, kundi talagang hindi importante kung ilan man ang kukunin mong participant para sa study mo. Ang importante, kung yung participant mo na ba na yun ay
naka-experience ng phenomenon na gusto mong i-problematize, na gusto mong aralin. The experience yung importante. Tingnan mo agad, may experience ba siya noon? Kasi kung wala siyang experience, dapat hindi siya ang inaaral mo kasi hindi siya makakapagbigay sa inyo ng totoong meaning or hindi siya makakatulong sa iyo para mas maiintindihan mo yung phenomenon na gusto mong aralin. Diba? Kasi at the first place, wala siyang experience. Diba? So, halimbawa, sa teaching ng hearing impaired, hindi ako pwedeng kumuha na nagtuturo doon sa mga hearing pupils. Diba? So, kukunin ko yung mga nagtuturo talaga ng hearing impaired. Diba? So, ngayon, kung katulad sa amin sa division ng Puerto Princesa City, we have only 2 schools that are offering special education. Like siya doon sa mga hearing impairment ng mga pupils. So, yung dalawang schools na yun, since sa isang school ay 2 teachers lang, sa isang school naman ay I think mga 3 teachers ang nasa kabilang school. So, kinuha ko na sila lahat, di ba? Pero that's, kumbaga, napaka-rich na po ng data ng 5 yun. Actually, kahit isa lang pwede na, di ba? Pero ako, kinuha ko na yung 5 lahat. Interview ko sila. Diba? So, yan po. So, after having that sa revision part mo, you visited your theoretical framework. Kasi kung nag-revise ka, titingnan mo kung yung problem at saka theoretical framework mo ay naka-align pa rin ba. So here, kung makikita ninyo, syempre, i-expect talaga natin, we have a lot of mga talagang nasa point pa rin tayo ng pagka-draft, ng proposal, ng paper natin. Diba? Sabi nga, final output is not the goal sa proposal. Doon na mayroon tayong natawag, sige, papasa na yan, okay na yan. Pero actually, sa qualitative study, yung final output is not really a final one. Kasi, magsa-subject to talaga yan ng revision. Magsa-subject yan minsan ng pag may result na tayo ay pwede pang magbago ulit yung framework natin, pwede pa ulit magbago yung ating study, pwede pang magbago ulit yung question. That is qualitative, di ba? Hindi siya nakakahon. Yun, I think na discussion kanina ni Nimrod na yung mga possible na pwedeng magbago sa study mo, di ba? So yan po, yung nakikita yung notebook ko, talagang 4 years ko na notebook. Ayan, napuno ko yan hanggang sa likod. Talagang sulat ako ng sulat kasi hindi sapat sa akin na nakikinig lang ako or nagbabasa. Parang mas maiintindihan kung isang bagay kung susulat ko siya or illustrate ko siya. Ganun po, isa sa kung meron ganon, gawin niyo po yun. Isa sa mga tips na pwede kong ma-share sa inyo. Yeah. Ayan, kasi from time to time, pwede ko siyang i-review, babasahin ko yan, tapos titingnan ko ito, pag-iisip. Tapos mag-take down ako ng mga some notes sa gilid, para mas, kailangan may intindihan ko, di ba? Ito pala yung ginagawa. Di ba? Ayan. So, remember na sa qualitative study, final output is not really a final one. Intindi niyo po yun. It fully embrace nyo yun sa quality. Sasabihin niyo mamaya sa akin, ay hindi na kami magka-qualitative study sa ito. Gagawa kami ng qualitative. I think naman, kahit anong research, design ang gagawin mo, meron talagang mga final na hindi pa final, di ba? Minsan yung na hardbound daw ng mga research study, dissertations, nakaano na yan, nakalagay na yan sa shelf, pero pag binasa mo, hindi pa naman talaga siya talagang ganun ka perfect, di ba? My paper is not perfect. Actually, hindi ko siya binasa ulit kasi parang mayroon akong naka-schedule pa lang. Para pa meron ako ito pala yung sinulat ko, ito pala yung ginawa ko. Parang may ganun akong may ganun akong pakiramdam. Pero I am always excited to talk about my study about the sign language, diba?
So, yun. Then, let's go with the other part. Ito pangatlo na nating pictures, ano? 5 lang ito, kaya I think hindi tayo aabot ng alas 5. Ayun po. Grasshopper. Katulad ng grasshopper po ay kumbaga hinalitulad ko yung yung harvesting of the data. Diba? Kasi after doing the proposal, after doing some revisions, checking on our questions, ayan, titingnan